Right, so this time, our lesson one will focus on the very foundation of discourse. The very reason why discourse is a state mandated. So, this is valid to argue and to point out that this uh, piece of legislation institutionalized, you know, monumentalizing the life of Rizal, or likewise, institutionalize the idea of making a state-sponsored, state-sponsored understanding of Rizal's life works and writings. And that is the RA 1425 or Rizal Law. Okay, so let me share my screen. Okay. Oops, not this one. Okay. Right, so Rizal Law, or also known as RA 1425. For this particular lesson, we're gonna explore the historical context of RA 1425. No? Aside from that, we're gonna appreciate, understand, discuss, no? um, the issues and challenges of this course, making sense, making it relevant and significant up to present. It will also answer the question of what made Rizal still relevant today. Okay? So the lesson analyzes the Rizal law to stress the significance of Dr. Jose Rizal, a national hero and foremost exemplar of Filipino heroism. Now, some of you might wonder or argue bakit si Rizal of all the heroes? I mean, ang dami nating mga pambansang bayani. Hindi lang naman kasi si Rizal. Bakit si Rizal? Well, historically, sabi nga na ilang mga historiador, American-sponsored hero daw si Rizal. No? American. Therefore, the American colonizers, made the standard of making Rizal as the pantheon of these national heroes. Kasi bago natin maunawaan, no, kailangan mo natin i-trace back yung konsepto or idea ng pagiging hero. No? Ganito kasi yan. Okay. Move natin ng konti yung slide. Okay. Kailangan mahalaga muna sa atin yung difference ng yung naging historical transition ng konsepto ng pagkabayani. Bago natin bago natin masagot yung tanong on what made the historians argue that Rizal is an American-sponsored hero. Kasi paratang yun eh. Tandaan nyo, no, ang kursong ito ay hindi lang naglalayong i-monumentalisa or isabantayog, no, ang buhay at mga sulatin ni Rizal. No? Babatikusin din natin dito si Rizal. No? Ang kanyang mga paniniwala. Susuriin din natin, no? Sa matalinong pamamaraan ng kanyang pag-iisip sa konteksto at bilang produkto ng kanyang lipunan, no? Ganun din ang kanyang mga sulatin, no? At iugnay rin si Rizal sa iba't ibang historical na pananaliksik. No? Kasi maaari nyo nang iugnay at magkaroon ng mga panibagong pagsipat. Sabi nga ni Prof. Nilo Ocampo, no, historiador din at social scientist, na kung di ako nagkakamali, no, ay maaring suriin si Rizal sa mga panibago at iba't ibang pagsipat. Hindi lang dapat tayo nakatuon sa pagsasabantayog sa kanya. Hindi lang din naman dapat natin ubusin, sabi nga ni uh, National Artist for Literature si Virgilio Almario, hindi dapat maubos ang kursong ito sa pagbatikos lang kay Rizal, sa pagdadakila kay Rizal. Kailangan sipatin din natin siya, kailangan questionin din natin ang kanyang pagkabayani, at iugnay ang kabuluhan ni Rizal sa kabataan at sa lipunang pangkasalukuyan.
So the concept of a hero. Iba kasi yung Western construct kasi talaga ng hero. Okay. I'm certain you're familiar with the quote na ang bayani, mahirap maging bayani at magpakabayani kasi binabaril na sa luneta. No? And definitely, it originated from how Rizal's life ended. Di ba? His martyrdom in Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta Park. Historically, ang Bagong Bayan ay lugar talaga, dark talaga yung history na no? Kasi doon ini-execute, tanyo, doon ini-execute at yung paring Matil, si Rizal. Yung iba pang mga naghimagsik doon sa Motindi, Cavite. At marami pa. Yung mga atrocities, public execution sa panahon ng Kastila, no, doon nangyari halos lahat sa Bagong Bayan. So madilim talaga ang kasaysayan ng Luneta Park na pinapasyalan ngayon, no? At parang magpipicture ka as souvenir na nakarating ka na sa Maynila. No? Lalo kung nabuhay ka nung panahong early 90s. Yan. Now, syempre nagkakaroon ng negative connotation. No? Pero ano ba yung idea ng bayani? Ano yung historical context ng bayani? May iba't iba siyang variant, pwedeng tawagin bayani, bagani, magani, or wani. No? May iba't ibang variation ng salita. No? Ah, sa kung paano itong bigyang kahulugan no, ng mga katutubong ninuno natin, basically kapag bayani ka, bagani, magani, or wani, ikaw ay warrior ng iyong komunidad. Sa context ng pre-colonial na panahon, sa konteksto ng panahon ng sinaunang bayan. Okay? Ang kanyang basic task ay nakabatay sa economic needs ng komunidad o ng bayan. Diba? Now, meron tinatawag na pangayaw or raiding into an allied territory. Maraming dahilan, sabi ng ilang mga historiador tulad ni William Henry Scott. No? Kinumpile niya lang to sa iba't ibang Filipino historians din. No? Maaring for economic purposes, reason to secure resources, moral reason in avenging a personal affront or family honor, parang para ibalik yung dignidad, halimbawa ng iyong tribo, kaya you are raiding a particular tribe, other tribe, opposing tribe, opponent tribe. For resources nga, pwede ring to fulfill morning requirements to which the life of enemies must be sacrificed. And lastly, parang yung typical retributive justice narrative, no, na mata sa mata, pangil sa pangil. Pwede rin naman, no, parang ego booster, no, for personal prominence ng isang mercenary or mandirigma, reward. Na parang pag nakuha mo yung head uh, itong individual na ito na bibilang sa ganitong magino o class ay parang karangalan. It's important to point out that a bayani does not work alone. He or she, again, he or she. No, ang bayani, pwedeng babae yan, pwedeng lalaki. No? Sa panahon ng mga ninuno natin, sa panahon ng sinuunang bayan. Always exerts efforts together with his or her comrades in the community. Sumasangguni muna yan sa babaylan bago mangayaw. Bayani derived from the word bayan, no, na eventually nagkaroon na ng iba't ibang variation. Ah, kung gusto niyo ng parang profile ng bayani sa panahon ng sinuunang bayan, panahon ng mga katutubong ninuno natin, no, na may tattoo yan, definitely. Ah, may iba't ibang interpretation, no? Pwedeng kaya may mga tatuan kasi yun na yung parang head count, mga napatay. Or yung dangal na nabigay ng mandirigma, ng bayani. Pwede rin namang ginagamit siya for protection of kaluluwa ng bayani, kaya ang tatuan. No? Meron siyang kanyang kumpilan or kris, yung kanyang weapon, nakasuot ng pula na putong, headgear, yun, at iba pang mga garments sa kulay pula din, ay ilan lang sa mga iconic na physical feature ng bayani. You're gonna profile no, yung itsura ng bayani. Pero sabi ni Professor Zé Salazar, ah pinapakahulugan din ang bayani bilang someone or a person who leaves his or her town and then returns. Kaya nga maire-relate siya na parang aalis siya para mangayaw tapos babalik sa kanyang komunidad, sa kanyang bayan na may dalang ginhawa. Dala yung mga spoils na nakuha from pangangayaw, from raiding other tribe. Kaya nagme-make sense na yung tawag sa mga OFW natin, nung tumaas yung surge ng OFW phenomenon,
tinatawag sila na modernong or bagong bayani, no? Mga kontemporaryong bayani natin, no? Bakit? Kasi, yun, ga-abroad sila, magdadala sila mag-uwi sila ng ginhawa, yun, yung simbolismo ng balikbayan box, kaya yung mga remittances abroad. So, yun yun. Now, nagkaroon siya ng iba't ibang variant, no, na in-associate, no? Relational ang salita ang wika ng mga katutubo natin eh. Na yung isang salita may uugnay mo sa iba pang mga makabuluhang salita. From bayan, naging bayani. Tapos nagkaroon ng bayanihan na ina-associate sa salin na cooperation. Pag naman ginamit yung term, halimbawa sa probinsya, yung ipabayani, sabihin, free yung labor offered to by some. Sa panahon ngayon, wala nang ganyan sa hirap ng buhay, no? Hirap eh. Ano pa? Bayanihan, di ba? So, nag-branch out sa iba't ibang makabuluhang salita na naging bahagi ng kaugalian, kasaysayan ng mga ninuno natin at ng kaugaliang Pilipino. No? Yung salitang bayani. Diba? Now, may mga katangian ng isang bayani, no? Sa pagkakahulugan din ng ilang mga historiador at nagsasaliksik sa lipunan. Ah, walang takot, matapang, matibay, mapangahas, tahimik at mahinahon. Ngayon yung kumbaga, ito yung parang objective na standard para matawag na bayani. Now, all these qualities are clearly present in a living human. The concept of Filipino in early Philippine societies, therefore, is not posthumous award given to dead people. Nangyari na lang yan, syempre, nung dumating na yung mga kolonisador. Nung panahon ng mga kolonisador, ang naging parang hinighlight sa pagdakila sa kabayanihan ay yung buhay ng mga santo. Diba? Tapos iniuugnay yung mga yon, no, sa kabutihang asal. Okay? So doon nag-start yung Vida Sancti or yung lives of dead saints became the foundation of good qualities of life. No? Yung mga life of saints. This is very uh, familiar to those students na nag-aral sa mga Catholic institutions. No? Parang yung mga pangalan ng section nila ay name ng mga santo tapos bago magsimula orientation or during the orientation rather, tinatalakay yung buhay ng mga santo at ang kanilang kabayanihan. So, ganun. Paano ng mga Amerikano, no? Mas lalong nag-iba yung pamantayan ng pagtawag sa bayani. No? Tingnan, mapapansin nyo, ang pangalan ng kalsada natin, mga lansangan natin, pangalan ng mga Filipino, mga American soldier, no, na naging bahagi ng Philippine-American War or kaya, oo nga, tama. Tsaka yung pangalan din ng mga US presidents. Pero binigyan din pagkilala yung mga national heroes, no, sa panahon ng kolonisador na Kastila. Pero mostly, hina-highlight yung, syempre, yung Amerikanong mga bayan, yung hero, yun. Western construct na hero. Okay? Sa panahon din na ito, na-venerate, no, yung mga kagaya ni Rizal. And doon na mag-start yung tinatawag natin na bakit American-sponsored hero si Rizal. Because it was the Americans who decided na ang pamantayan dapat ng pagkabayani, yun yung ah, hindi bayolente. No? Ano pa? Actually, yun na yun, no? Hindi bayolente. Di ba? Ah, kaya parang ginawang paint yun si Rizal. Less violent, diplomatic. No? It could have been Bonifacio, it could have been Mabini, it could have been Aguinaldo. Si Macario Sakay nga, late na natin binigyan ng recognition eh. Bakit? Anti-American si Macario Sakay. Pinilit niya itaguyod nun ng Republika ng Katagalugan at pinagpatuloy yung sinimulan ng Katipunan. Underrated, kumbaga. Bakit siya naging underrated? Wala eh. Tulisan, sa konteksto ng panahon ng mga Amerikano, tulisan si Macario Sakay. Nakatuwa kasi sa Los Baños, no, yung dating Camp Eldridge yun pa, Amerikano sundalo yan, doon nagkakamali. It was replaced by Camp General Macario Sakay. So, yun yung mga proud moment na masasabi ko na nagtatagumpay na ang pagdedekolonisa, no, ng mga pamamaraan ng paglalapit na kasaysayan sa madla o sa masa. Okay, dedecolonize na. Pagka dinedecolonize mo, ini-strip off mo ng colonial grandeur
nire-orient mo ngayon sa lente ng mga Pilipino ang diskurso ng kasaysayan. So, maganda yon, no? Magandang mga indicator. No? Yun, kaya American-sponsored hero si Rizal. Now, state-sponsored, kasi nagkaroon ka ngayon ng RA 1425, which is the very foundation of this course. Now, if you don't like this course, no, whether you like it or not, don't blame me. Blame the proponents of this legislation, this 14 RA 1425, na matatalakay din natin uh, dito. No? Sino ba yung proponents niyan? Hmm? Yan. Ito talaga yung pangalan niyan, no, ng legislation na yan. An act to make noli me tangere. O noli me tangere. Minsan si tangere yung pagkaka-pronounce ko, no? Huwag niyo na lang masyadong isipin. An act to make noli me tangere and el filibusterismo compulsory. Again, compulsory. Si compulsory or required. Hmm? Parang foundation shirt niyo lang yan. Okay. Compulsory reading matter in all public and private colleges and universities and for other purposes. Anything related syempre sa may kinalaman sa pag-ibig sa bayan saka civic participation or gawaing pang-sibika. Ano ba yung mga example ng mga gawaing pang-sibika? Eh, simpleng pag-attend ng flag sim, ah, yung pagrespeto sa seremonyang yun, no? Pag-awit ng pambansang awit, pagiging mabuting Pilipino, pagiging mabuting mamamayan, pagsunod sa batas, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa paaralan, no, sa kapwa, pagkipagkapwa, no, community service, no, gawain pansibikan, pagmamahal sa kasaysayan, no, civic participation yan. In general, pag-ibig sa bayan, no, pinakang tunguhin yan. Isa naman sa mga objective kung bakit na-legislate din ito. No? Well, again, as I mentioned earlier, Rizal is no longer here. Now, paano siya maging accessible? Through reading his works. Hence, the proponents of this legislation, no, made it clear that it should be a compulsory. Sino-sino ba mga proponents niyan? Ang pinakang author niyan ay si former Senator Claro M. Recto. And yung dating Pangulo, no, ng Pilipinas, no, sa panahon ng sa panahon ng Japanese occupation, Senator Jose P. Laurel. No, yun yung naiwan, no, nung na-exile sila Quezon sa abroad. Siya naman yung sponsor itong batas. Okay? Again, no, if you don't like and you're not interested with this course, do not blame me, no, but blame them. Na joke lang. Pero sila yung may pakana. Now, context, malaga malaman nyo, no, ano ba nangyayari sa lipunan ng Pilipinas when the proponents that I've mentioned, no, decided to make this legislation, no, a must. No? What is their driving force? What made them decide? No? Sasagot yan sa konteksto. 1950s, no? Post-World War. Habang nakatuon ang mga administrasyon in rebuilding and reconstructing the economy, in building the infrastructure, institutions of this country, it was damaged and deteriorated by the war. No? Nakatuon din sila, and they have figured out na, of course, declining yung sense ng pagkakaisa. Nakakabahabahagi tayo sa panahon na yan. Panahon ng digmaan. Alam naman, yung mga moral human cost ng war, deteriorated ang moral, deteriorated yung sense ng pagkakaisa. So, kailangan mo ngayon ng parang something to look forward to look up to as perhaps role model or a basis in igniting one's nationalist feeling. At nakita nilang education parang as a primary weapon of reorientation for the youth to prioritize or to ignite, to relive their nationalism. Okay. Kaya sa eskwelahan, ginawang mandato ang pagtalakay sa buhay ni Rizal. Ang pagtalakay, no, sa kabuluhan ng kasaysayan ni Rizal at ng Pilipinas at ng kabayanihan niya. For what?
to serve as a foundation of national hope and pride. These national policymakers that I've mentioned, no? Yung mga lawmakers na yon, sila Recto, sila Laurel, panahon na mahusay pa ang mga lawmakers, talagang mga magagaling makipagdebate. Kumpara mo ngayon na dedemoraliza na ang Senado, no? Dahil binabarubal ng mga hinahalal din, no, ng mga Pilipino. Ngayon nga, saan ka nakakita mga lawmaker involved sa korupsyon, di ba? These lawmakers would be very disappointed if they found out na ganito na ang kalagayan ng upper house and lower house ng Pilipinas. Tatak may celebrity, may bulag na panatiko, no? Tapos di mo lang kung bayan ang pinaglilingkod o isang tao lang na sinasamba niya, di ba? Yung mga kumakandidatong leader ng mga kulto. So, anyways. ah, So, 1950s. So, deteriorating ang moral at idea ng nationalism ng mga tao sa panahon na yan. And, ano ba? Let's put it into context sa anime. Kung alam niyo yung anime na My Hero Academia, Boku no Hero Academia, My Hero Academia, di ba chaotic siya na world. Tapos yung mga individuals may mga superpowers and quirks, tapos may hero organization, di ba? Ah, na nagra-rank ng mga heroes. Diba? Sabihin natin parang ganun din sa panahon ni Rizal. Now, sa chaotic na yun na mundo, no, parang merong certain rank 1 na symbol of peace and hope. But that was All Might, yung anime. Diba? So, sabihin na lang natin na noong 1950s, parang si Rizal yung naging All Might. Pagka siya yung bearer ng national hope and pride. Naging pantheon ng national heroes. Mga siya yung rank 1 ng mga heroes. So, sabihin natin ganun yun. Okay. Hence, we have Rizal. Now, the purpose, the main purpose of the bill, according to Senator Laurel, was to disseminate the ideas and ideals of Jose Rizal. Kanyang kaisipan, kanyang sulatin, kanyang kamalayan tungkol sa buhay niya. Sa paano pamamaraan? Through the reading of his works. And, let me clarify, no? Let me reiterate, rather. Reading the unexpurgated version of his works. Specifically, yung kanyang obra maestrang nobela na No Limit Tangerine and Filibusterismo. Okay? Yan. Now, unexpurgated, controversial yun. No? I remember, early 2010, when I was a student campus journalist, nung high school ako, no? Controversial topic yung reproductive health bill. Bill pa siya nun. Ang batas kasi, bago yan maisabatas, panukalang batas muna yan or bill. Dadaan yan sa first reading. Minsan, lusot na yan sa first reading, no? Kapag hindi dedebatihin yan, syempre. Anong batayan sa saligang batas o constitution? Sinong mga makikinabang? Magkano yung budget? Usually, yung mga dinedebate. Tapos, ano pa tayo? Bicameral tayo. So, hahanapan siya ng dapat tugma sa kung paano siyang kinakraft ng upper house at lower house ng Senate or ng House of Representatives. So, komplikado yung lawmaking. Kaya dapat magagaling ang mga lawmakers natin. Hindi tayo basta-basta naghahalal ng, halimbawa, sikat na artista lang or kaya sikat na host. Tapos, gagawin natin. O kaya galing lang sa makapangyarang pamilya, no? Wala namang alam sa mga batas. So, dapat magagaling talaga nilalagay natin. So, ganun, komplikado. Minsan, first reading, second reading, at kagaya nito, umaabot sa third reading itong batas na to. Now, back to 2010. Very controversial na yung reproductive health bill na ngayon ay naging law na. Bakit? Well, you have to consider the fact that a large of the population of this nation, no, ay mga konserbatibong Katoliko. Understandable, no? Historical context yung dahilan kung bakit mahirap ipasa ang mga batas. Lalo yung mga hinaharangan ng simbahang konserbatibo. Kasi 'di ba sa reproductive health law, no? Yung inclusion ng sexual education sa klase, 'di ba? Pagtuturo ng paggamit ng mga contraceptives, no? So, controversial, taboo, kumbaga.
sa isang konserbatibong lipunan. Now, kung gaano naging controversial na ng RH Bill, ganun din naging controversial ang Rizal Bill. Okay? Because what Senator Caro M. Recto and Jose P. Laurel wanted is they wanted to push through for a censor-free or unexpurgated reading of the book of the novels. Nakakalungkot lang kasi if Rizal was alive that time, would would be very disappointed knowing na even in 1950s, my novels are being censored. Ba? Rizal would definitely say, with high tone of voice, na, in my time, they wanted to censor the publication of my books. They even burned some copies of the books because they find it, they, they, they find it something that is anti-church. Parang ganun yung dating. Diba? So that's a problem. If Rizal were alive that time, disappointed din siya. Sa panahon niya, binan yung pagpasok, pag-imprenta ng kanyang nobela. So pagdating mo na 1950s, isa-censor. It would defeat the purpose, no? Kasi, halimbawa, sa pelikula, minsan may mga necessary nudities and violence, eh. Na parang mawawala yung parang thought na gustong sabihin ng pelikula o yung artistic freedom ng film or kaya yung aesthetic nito, no, kapag sinensor mo yung part na yun. Kasi parang mako-compromise yung feeling ng viewers. No? At yung kung gusto mo iparating dun sa audience. Ganun sa nobela, pag may mga isi-censor kang passages. Ano ngayon ang gusto ng mga conservative lawmakers that time? Magagaling din to ng mga lawmakers. It's just that they were backed by a strong and conservative church bloc. Like Senator Soc Rodrigo, Senator Mariano Cuenco, Senator Decoroso Rosales. No? They were against this. No? Kaya naging komplikado ang pagsasabatas, naging challenge ang pagsasabatas ng Rizal Bill. Because what they wanted is to censor 170 passages from Noli and 50 passages from Philly. Now, ano ba yun? Hindi natin isa-isahin yun, no? Pero i-generalize na lang natin na oo, hindi siya anti-church kung paano siyang bigyan disclaimer ni Rizal sa panahon niya. Pero syempre, may mga tema doon na minabatikos yung maling mga paniniwala, maling panunungkulan, no, ng mga abusive religious authorities and public political officers in the time of the 19th century, in the time of Rizal. Diba? Controversial thing. Halimbawa, there's this character, Padre Damaso. May anak siya. Spoiler alert, turns out, yung anak niya pala, si Maria Clara. Diba? So, gaano ko controversial yun sa panahon ni Rizal? Pare, may anak. Ngayon nga parang controversial pa rin na tema yan na malalaman mo si Father may double life or kaya si Pastor nangangalun niya. So ano pa? Ito, trigger warning. Di ba? May usapin ng rape sa nobela. Mga immoralidad. No, kung ituturing mo. Pero kasi, yun yung nangyari sa panahon na yun. Di ba? Kagaya niyan, si Maria Clara was, again, trigger warning, was repeatedly raped by Padre Salvi. No? Ngayon, maaring may Padre Salvi sa panahon ni Rizal. Maaring may Padre Salvi at Padre Damaso nun. Hindi lang sa simbahan, sa gobyerno. Sa panahon ni Rizal. Hanggang ngayon naman di ba? Kung tayo lumayo, di ba? Mga controversial religious authorities na sobrang conflicted with their politics. Controversial na tema yun, pero totoo, di ba? Kung tayo lumayo, meron kang Kibuloy, di ba? Na wanted ng FBI. Tumakbo pang senador, ang kapal ng mukha, di ba? So, yung mga ganyang halimbawa, magme-make sense na existing pa rin na problema sa kasalukuyang lipunan, hindi lang sa lipunan at panahon ni Rizal. Right? Noon na yung sabi ni Senator Clara M. Recto, nung dinedebate niya at pinaninindigan niya na dapat an expurgated version ng nobela ang gawing mandatory reading. He said that, or he exclaimed that the novels have no intentions of discrediting the church. Kahit naman si Rizal, sinasabi niya na yan ng panahon niya. Hindi siya anti-church. Kahit sa retraction letter niya, nilinaw niya. Diba? Ibang usapin pa yun. More so, he said that the bill only aims to contextualize Rizal's heroism in the face of Spanish tyrant. Dapat pagtuunan ng focus yung paano nag-set ng example si Rizal
Paano niya inilapat ang kanyang pananaw sa edukasyon, pananaw sa isang lipunan, mabuting pakikipagkapwa, pananaw sa mahusay na paggogobyerno, no, na nireflect ng kanyang mga katauhan sa nobela. Hindi dapat pagtuunan yung mga ganong controversial lang na mga petty to focused with. Parang may greater purpose pa yung nobela higit dun sa gusto nilang i-censor. Anyway, as quoted by Claro Emerico, Rizal did not pretend to teach religion when he wrote those books. He aimed at inculcating civic consciousness. O, alam niyo na yung ibig sabihin ng civic consciousness, diba? Kamalayan pang sibika in the Philippines. Ano pa? National dignity, personal pride, and patriotism or pag-ibig sa bayan. Now, if preferences were made by him in the course of his narration to certain religious practices in the Philippines in those days and to the conduct of behavior of aiding ministers of the church was because he portrayed faithfully the general situation of the Philippines as it then existed. No? In other words, to put it simply, nagpakatotoo lang si Rizal, sabi ni Claro M. Recto. Baga, wala siyang intention to offend. No? Totoo eh. May nangyaring ganun to. I mean, fictional ang nobela ni Rizal. Pero kailangan kayong mabigyang kabatiran, kamalayan, na refleksyon ito na kung paano batay sa danas at kalagayan ng lipunan ng Pilipinas sa panahon ni Rizal. Maaring may sisa talaga na nakaranas ng domestic abuse sa panahon ng kolonisador ng Kastila na nakaranas ng pandurusta at hindi lang siya simbolismo. Diba? Diba? In the first place, nobela nga kasi siya eh. Open for subjective interpretation. Ano pa? Maring may damaso rin. Hindi sa simbahan sa panahon na yun, pero sa gobyerno. Maring may salbi talaga sa simbahan sa panahon ni Rizal. Diba? Maring may Crisostomo Ibarra na gusto ring magtayo ng eskwelahan para sa kapakanan ng kabataan sa panahon na yun. Diba? So, hindi nyo pwedeng, hindi natin pwedeng sabihin na parang mere petty portrayals lang siya na gusto lang magpaka-edgy ni Rizal. Hindi, it doesn't work that way. He portrayed faithfully the general situation of the Philippines as it then existed. No? Na yun naman yung objective rin nila eh. I-contextualisa yung lipunan sa panahon ng Pilipinas. Sa panahon ng Rizal. Yung kalagayan ng 1950s. At maaaring contextualisa rin sa lipunan sa kasalukuyan na again, no, disclaimer, hindi necessarily similarly identical. Okay? Ano yung naging resulta? Sabi rin ni Clara M. Recto, no? Hindi dapat maging non-verbatim na, no? Hindi dapat maging conflicting ang pagiging likas ng mga Pilipino sa pag-ibig niya sa Diyos at ang kanya pag-ibig sa bayan. Hindi dapat sila separated, no? Dahil likas sa mga Pilipino na makadiyos, at hindi rin dapat ito maging conflicting sa pag-ibig nila sa bayan. Ano nangyari? Rizal Bill was passed. Kasi in reality naman, no, hindi naman necessarily anti-church yung nobela eh. Kasi meron doon mga fraile na nagsiset ng magandang halimbawa. Meron kang Padre Florentino and the others. They did well in the novel. Hindi naman generalities na puro masasama lang yung fraile. Pero yun lang, bad thing is, yun, misinterpret. Syempre, hindi maiwasan. Literature eh. Diba? Common naman yun sa mga panitikan. Pagka ikinahon mo sa isang objective lang na pagtingin yun, mawala ng thrill. Hindi masyadong magre-resonate yung kabuluhan. Now, hence, we answered the questions, no? Knowing the historical context of this RE 1425. We're gonna answer why Rizal is still relevant today. Sabi nga, Rizal is everywhere, but nowhere. Nowhere kasi Rizal is no longer here. Buhay pa rin naman ang kanyang mga sulatin at ang kabuluhan nito. Now, Rizal is everywhere. Whether we like it or not, we grew up no, with Rizal. No? Pangalan ng section. Ha? Kami palagi parang may stereotype pag section A, Rizal palagi yung pangalan sa mga public school. Kaya tinanggal yan eh. Ang ginawang pangalan na lang ng mga lalawigan. Ano pa? Tingin ka sa piso, may Rizal.
Some of you might wonder, bakit sa piso nilagay si Rizal, di ba? Pwede namang sa 1,000 pesos kasi mataas yung value. Dapat din si Rizal kasi mataas yung halaga ng pera. Hindi, it doesn't work that way. Siguro, kaya siya nilagay sa piso kasi mas malapit sa masa, mas malapit sa madla. Kahit sino may piso, hindi naman lahat may 1,000 pesos. Baka kayo lang, no? Hindi ako. Diba? Hindi lahat may 1,000 sa pitaka nila. Pero kahit sino may piso. Diba? Tanongin mo ang batang paslit, kilala niya ba si Rizal? Sabihin niya sa'yo. Siya po yung nasa piso. Siya po yung nandun, yung monumento dun sa school namin, katabi si Bonifacio. Diba? Nagkaalat ang monumento ng Rizal, hindi lang sa Pilipinas. Sa LU, yung isa sa pinakamalaking monumento niya na nakasuot ng pang-fencing na outfit, nandyan. Diba? Ano pa? Pangalan ng lugar, pangalan ng kalye, pangalan ng brand ng simento, brand ng pospro, di ba? Rizal. No? Kahit sa establishmento. Tamo si Rizal. But he's no longer here. Kaya Rizal is nowhere. But everywhere. Now, relevant pa rin si Rizal hanggat nananatiling problema yung problema sa lipunan niya. Diba? Tsaka, timeless yung ilang mga kaisipan niya na nagre-resonate pa rin sa lipunang kasalukuyan. Okay? Which made Rizal still relevant today. Because of his writings, his ideals, how he viewed our society in his time. Diba? Tandaan nyo, ang kursong ito ay challenge din sa inyong lahat. Tandaan nyo, makabuluhan ang pag-aaral pagtalakay pa rin ng kasaysayan. Bagamat ang lipunang ito ay walang pagpapalaga sa kasaysayan, yung kasalukuyang lipunan. In fact, madaling baluktutin ang kasaysayan. Sa panahon ngayon, no, na kumakalat ang mga peking balita, no, disinformation, kumakalat ng historical distortion, uh, or pagbabaluktot ng kasaysayan. Napaka-challenging na maging dedicated kami to teach history sa isang lipunan na mababa ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Nakakalimutan kasi natin yung saysay nito. Ganda kaya ng root word ng kasaysayan. Saysay at salaysay. Sabihin, mga salaysay na may saysay. Narrative. Meaningful narrative. Gandang pagkakahulugan yun ni Salasapin. Pero nakakalimutan nyo ng madla eh. Challenge ngayon na ilapit ng mga historiador at ng mga guro sa labas, no, ng apat na sulok ng pamantasan ang pagtalakay sa diskurso ng kasaysayan na ilapit sa madla. Doon may mga content creators naman no, na sinisikap nilang gawin. Kahit mga historians, yun, may mga content creators na yun. Diba? Rizal is still relevant hanggat nananatili yung problema sa panahon niya na problema pa rin natin ngayon. Okay? Diba? Tandaan nyo, it was our history that determined the identity of our nation. Kailangan lang sigurong i-remind ng mga guro sa mga estudyante yung kabuluhan nito. Na ang pagkakakilanlan ng isang bayan ay tinatakda rin ng kanyang kasaysayan. At ang isang bayan na walang papapahalaga sa kasaysayan ay bayan na atrasado. Diba? I remember my fifth grade teacher saying na kapag tinanong daw kami ng high school teacher namin kung bakit mahalaga ang history, sagot daw namin sa AP teacher namin, mahalaga ang history. No? Kasi meron siyang correct, baga, late ko na lang na-figure out, na-realize, ay hindi palaging ganito, no? Disclaimer, no? Pero sabi niya, pinag-aaralan ng kasaysayan para itama yung mga mali ng kahapon. So, parang may corrective function, tsaka corrective na, hindi lang function, no? Parang uh, platform din. No? Yung pag-aaral ng kasaysayan para maitama yung mga mali ng kahapon. No? Nung high school ako, sinagot namin siya sa AP teacher ko. Tama naman yung sagot.
Alam kong tama yung sagot ko pero hindi ko lubusang naunawaan yung kabuluhan ng sagot na yun. Ah, tsaka na lang siya naging striking sa akin nung nag-major na ako ng social science. Kasi allied course namin ng history. Diba? Saklaw pa rin siya ng social science. Actually, social studies, no, to be specific. Social studies education. Tapos, lalo ngayon na nagtuturo na ako ng history, mas nag-make sense sa akin yung mga kataga na yun, yung grade 5 teacher ko na yun. Na totoo, may corrective function pero hindi palaging meron siyang ganong function. Pero kasi tayong mga Pilipino may social amnesia, ang bilis nating makalimutan ng kasaysayan. No? Unlike in other country, say for instance in Germany, in 2019 yata, there's this I forgot the exact year, but there's this certain grandma na ang tawag ng mga netizen ay grandma Nazi, like Nazi political party ni Hitler no, during the World War II. Very fascist political party. Diba? Sabi ni Lola na Nazi supporter yata, sabi niya, yung concentration camp daw, hindi ito yung actual scene. Yung concentration camp daw na meron no, nung World War II, labor camp lang daw yun. Parang mga laborer na exploit, daw mali pa rin yun, syempre. Pero hindi siya entirely concentration camp na pinapatay sila, may mass killing. As reflected sa kung paano pinortray siya dun sa film na The Boy with with the Striped Pajama. Tandaan niyo yun? Mga pelikula na isang beses mo lang papanoorin. Magandang pelikula pero isang beses mo lang papanoorin kasi dark, malungkot. May mga pinapatay sa gas chamber. Yan, dinay-deny yun. Ni Grand Nazi. Tawag kasi doon, historical denialism. Bukas sa Pilipinas, may mga supporters ng mga Marcos at ng mga Duterte, dinay-deny nila yung atrocities, human rights violation ng plano martial law. May mga gina-justify yung extrajudicial killings na pagpatay without due process, panahon naman ni Duterte. No? Denialism yun, tawag doon. Diba? Sa abroad, sa mga European country, krimen yun. Kaya nangyari dun kay Grandma Nazi, nakulong siya. Si Ursula, nakalimutan ko yung apelyido. Tapos, nag-uulyanin na siguro si Lola, no? Inulit niya yon 2024. Hindi ko lang kung nakulong siya ulit or nag-community service na lang. Pero na-penalize pa rin siya. Thing is, may pananagutan sa mga nambabaloktot or nag-a-attempt to distort or at least deny history. Sa Pilipinas, hindi. Balaktutin mo ang kasaysayan, i-deny mo historical event, may platform ka pa. Baka maging vlogger ka pa or podcaster. Eventually, magiging public official ka pa. Di ba? What a twist. Kaya napaka-challenging magturo ng kasaysayan sa ganong klase ng lipunan. Well, maging hamon pa nga dapat sa totoo lang. Tandaan nyo, again, ang pagkakakilanlan ng isang bayan ay tinatakda rin ng kanyang kasaysayan. Mahirap maging dayuhan sa sarili mong kultura. Mahirap maging dayuhan sa sarili mong kalinangan, heritage, pamana. Mahirap at masalimuot din maging dayuhan sa sarili mong kasaysayan. No? Ang isang tao, hindi niya kilala ang kanyang sarili, pinagmulan, kahinaan, kalakasan. Diba? Ano siya? Anong kabuluhan niya ng kanyang pag-iral? Kahit pangalan niya, pinagmulan, hindi niya alam. Anong kabuluhan ng kanyang pag-iral? Parang wala siyang direksyon. Diba? Gayun din ang bayan. Ang bayan na walang kasaysayan, walang pagpapalaga sa kasaysayan. Walang kabuluhan ng pag-iral. No? Totoo, yung mga major courses nyo, mahalaga yan sa profession. Pagiging tagumpay sa inyong career. Pero itong mga courses sa liberal arts na ginagawang mandated ng Estado, ito yung magpapaalala sa inyo na kayo ay tao. Diba? Eh, sa pagtuturo ko ng course na Rizal, humanize yung approach ko, dinidemystify ko siya. Actually, yung mga pag-aaral sa kasaysayan ay paalala na tao pa rin tayo. Hindi tayo basta mga corporate slaves lang na robot.
Kung masyado naman tayo nagpatali sa specialization natin, sa lipunan ng Pilipinas, saan ang curriculum niya ay parang inilala ko sa daigdig ang mamamayan nito at ang labor force. Diba? Kailangan natin ng mga liberal arts related courses tulad ng pag-aaral ng panitikan, kasaysayan at sining na makapagpapaalala sa pagkakakilanlan natin bilang tao, bilang mamamayan at bilang bahagi ng lipunan. Yung magre-remind sa sense natin ng pag-iral sa lipunang ito, yung pag-aaral sa kasaysayan. Dahil minsan ang kasaysayan, nagiging kasangkapan yan. Ay yung pagkalimot natin at yung paglipas sa panahon, no? I was reminded by the film and the novel, The Small and Smaller Circles, ni F.H. Batakan. Time and forgetfulness are the allies of the abusers. Ganun din sa kasaysayan, no? Pagkalimot nito at ang paglipas ng panahon ay nagiging kasangkapan, no, ng mga mapang-abuso. Pilipino ang bilis manipula, no, sa mga distorted na naratibo, no, at pinaluktot na naratibo ng kasaysayan. Kaya mahalaga ang pag-aaral sa buhay, paglalakbay sa buhay, no, at kasaysayan, no, at sulatin ni Rizal. No? Dahil pag-aaral din ito sa kasaysayan ng lipunan ng Pilipinas. Tsaka timeless ang mga pananaw ni Rizal. Halimbawa, Rizal mentioned in his novel na yung pagkalibertad no, ay walang kabuluhan. Kung ang alipin ngayon ay mapang-alipin sa bukas. Or Rizal mentioned in his novel that freedom is worthless if the slaves of today are tyrants of tomorrow. His idea of moral ascendancy in the government is timeless. Na ang paggogobyerno, ang konsepto ng kasarinlan, dapat may kahandaan. No? Kailangan edukasyon. No? Yun yung parang magiging weapon or tool for moral ascendancy ng paggogobyerno. Ha? Para para maging aral yung mga nangyari sa kasaysayan sa panahon ni Rizal na example, yung French Revolution, di ba? Maganda yung naging simula nito, do syempre, bayolente, himagsikan siya eh. Maganda yung naging simulain, pero yung naging tunguhin, naging consequence, naging aftermath, hindi. Di ba? From uh, pagpapabagsak ng monarkiya, ng mapang-abuso, nilimitahan ang kapangyarihan ng mga namumuno, inilagay sa pedestal ang masa, mga manggagawa, mga pangkaraniwang tao, ba? Mga edukado, no, na masa, no? Nag-transition to republic. Nag-resonate siya hindi lang sa France, sa buong Europe din. No? Ano yung naging ending? Naging tyrannical yung disenyo. Diba? Nagkaroon ka ng Napoleon Bonaparte na nagbuo ng imperyo. No? So, from being slaves of the past, naging mga mapang-alipin sila. Nagkaroon ng libertad. Palaya. Ganun din sa demokrasya, di ba? Bago natin na-achieve yung demokrasya na pinagsawi ng mga bayani natin. Masasayang lang kasi boboto ang masa, ang madla, no, ng tyrannical na leader, ng trapo, no, ng diktador, di ba? Kaya kailangan may moral ascendancy ang paggogobyerno. At edukasyon ang susi doon. No? Makabuluhang susi doon. Economically speaking, mahalaga sa Human Development Index ang bilang o nga, yung bilang ng mga nakapag-aral. Yung literacy, di ba? Comprehension. Indeed, it's a reminder that education and the importance of a genuine value system in terms of standard what we should be is significant. Klaro yan kay Bonifacio, klaro yan kay Emilio Jacinto, klaro yan kay Rizal, sa mga propagandista, sa mga revolusyonaryo. Yung moral ascendancy sa paggogobyerno, yung ano dapat ang isang leader. At mababasa yan sa mga sulatin nila. Kagaya no kay Bonifacio, yung ang dapat mabatid ng mga Tagalog, kay Jacinto, yung liwanag at dilim. Sa mga karakter sa nobela ni Rizal, timeless and significant. Now, his writing still resonates with the generation that Rizal hoped for.
in the past that will bring our nation to a genuine and meaningful change. Now, challenge, sabi ko kanina din, ang course na ito sa inyo, sa henerasyon nyo, henerasyon natin, at sa inyo bilang kabataan, or nyo, natin. Kasama ba ako sa kabataan? I think so. By legal means, kabataan pa rin siguro ako. Diba? It's more of, hindi lang nangungusap sa henerasyon niya, ni Rizal, yung kanyang nobela. Parang naghahanap din siya ng henerasyon na lubusang makakaunawa sa nobela niya. Ngayon, kung makahanap yung mga nobela niya o yung mga sulatin niya na lubusang makakaunawa, halimbawa, na kabataan or magiging leader ng bayan, na lubusang nakaintindi sa nobela ni Rizal at ng kanyang mga sulat ng kanyang buhay at ang pag-ibig niya sa bayan at makapagdadala sa bayan sa makabuluhang pagbabago. We no longer need discourse. Baga, na-achieve, na-fulfill na nung nobela yung gusto niyang iparating, yung henerasyon na hinahanap niya. Ngayon, kung tayo doon, edi good for us. Kung henerasyon natin. Pero hanggat may mga leader pa rin tayong corrupt, di ba? Napaka-controversial. Uh, Relevant yung mga isyong nangyayari ngayon sa gobyerno natin, di ba? Hanggat may mga ganong failure, rotten na sistema, mga leader, we keep on electing traditional politicians na produkto ng nepotismo at tira, uh, tyrannical na political dynasty, no? At produkto ng patronage na sistema ng politika, mananatili natin kailangan ng mga kursong ito, no, para ipaalala sa inyo yung manual ng paggogobyerno, manual ng pagkamamamayan, ng pag-ibig sa bayan. We still need discourse. Ngayon, if this generation would fully understand discourse, would eventually bring our nation to its genuine and meaningful change. We no longer need discourse. Discourse will eventually be just a mere requirement. Wala lang, nandyan lang kasi requirement. Pero ngayon hindi pa. Hindi pa siguro ito yung panahon na yun. So, you have to be reminded that discourse is not just about Rizal, but also a platform to ignite your consciousness about our national heroes and what it really means to be a Filipino hero. As to be noted, the discourse should not be treated in a stereotypical manner. The new perspective and approach of understanding the life and works of Rizal is not just through route memorization. Kaya mas nakatuon ang kursong ito, no, by appreciating Rizal's ideas, how he thinks, how we see the society in his time, and how we can relate to these concepts in our present social, economic, political life. So how can we do that? By reading his novels, by reading and appreciating, pagsisapraktika rin ng kanyang mga nobela at sinula.